Tinatawagan ko ngayon si Vice Nang ina mo, sino ka? Para tawagan mo si Vice President. Sino ka? Abante, hindi ka nga binoto ng tao sa distrito mo. Ilan libo lang yung ano mo, yung kukumbinsihin mo na magaling ka. Putang ina, hindi mo pa sila nakumbinsi. Tapos mananawagan ka pa kay Inday Sara, pakyo ka, eto ka oh. Tangina mo. Sino ka? Diyos ka? Ha? Ha, Diyos ka, boss? Tigas ng mukha natin ha. Ah, di ba? Marjorie Pahardo. President, bahawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta dito. Mag-explain ka. Napakit? Sa'yo? Ano yun? Pupunta siya dyan sa impeachment court? Hindi siya iniimbitahan? Wala siya subpina? Tapos mag-explain siya? Bobo? Ito si Abante, hanap ng hanap kay Inday Sara. Hanapin mo yung mga anak mo, baka nagdodroga na. Baka di ko sinabi nagdodroga. Hanapin mo yung mga anak mo. Baka sa sarap ng mga buhay nila. Nahanap mo si Inday Sara, ayos-ayos ng Davao. Nakamamasyal si Inday sa Davao, Kadayawan. Ikaw nga, nandiyan ka sa Senado, di ka naman senador. Tarantado ka. Oh, pakinggan natin sasabihin nitong si Pastor Manyakol. Na si Miss Acosta ang talagang special disbursement officer. Anong disbursement? Ano yun? Nagpanganak? Disbursement? Tanginan to, tanda na, bulol pa. Ano naging pastor to, bulol? Oh, kain kasi ng kain ng pekpek, kaya ganyan. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain. Utangin na ninyo, patunayan nyo. Patunayan nyo na lang, ang dami nyong statement eh. Ang dami nyo pang iyak. Pucha, dahil si Chua, wala na nakikinig sa kanila, sinubukan nila kung yung pastor ang magsasalita, baka may makinig. Gago, pare-parehas kayo ng kapa eh. Pare-parehas kayo ng uniform na suot. Puta, uniform ng impyerno. Boss Dada, bakit walang impeachment bukas? Paano? Wala bang impeachment bukas? Final na ba yon? Baka kaya walang impeachment bukas, wala na nanonood. Ulol. Tanginan to, di ka naman nanalo, nagsasalita ka pa dyan. Gago, di ka nga binoto ng mga distrito mo eh. Putangin mo, sinong maniniwala sa'yo eh. Kung yung mismong nasasakupan mo, iilan na lang yung buntatero, hindi pa naniwala sa'yo eh. Gusto mo maniwala kami sa'yo, gago ka. Tangina ka, pati nga yung mga kasamahan mong pastor sa sarili mong simbahan eh. Puta na, ipag-usap na sa mga Duterte eh. At hindi daw nila statement yung statement mong hayop ka eh. Mga kasamahan mo na sa simbahan, di pa naniniwala sa'yo eh. Tangina ka, yung mga taga-distrito mo, hindi naniniwala sa'yo. Tapos kami, maniniwala kami sa'yo, ulul. Tangina mo, pakyo. May position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Oh, nasaan si Piatos? Kinang ina mo, kayo magpakita. Tanga. Kayo ang prosecutor eh. Kayo magpakita ng ebidensya, the burden of proof is with the accuser. Kayo nag-a-accuse eh. Ginamit mo pa yung kwintas ni Jesus. Sino yung Jesus yan? Palitan mo ng pangalan yan. Hindi naman si Jesus yan eh. Ibaliktad mo yung krus. Tapos ilagay mo Lucifer, ganon. Ang ina nito, ginamit pa simbahan. Kapal ng mukha mo. Wala naman sinabi si Jesus, maging politiko ka. Tarantado ka. Ang ina niyan. Meron pa sila ilabas si Piatos. Kayo maglabas. Kayo nag-a-accuse eh. Kayo maglabas. At saka bobo ka ba? Ilang beses na nga sinasabi niyan sa hearing na si Mary Grace Piatos hindi naman issue. Hindi naman sinabi ng COA na bawal ang Mary Grace Piatos, na bawal ang alias, kundi ka ba naman abnormal at tanga. Inutil ka. Hindi sinabing bawal si Mary Grace Piatos. Si Patty Tim, si Andy Lim, tinanong sila eh. Tinanong yung COA eh. COA, bawal ba yun? Wala naman nakalagay sa memorandum circular na bawal yun eh. Bakit pinipilit mo pa rin si Mary Grace Piatos? Putangin na mo, di ikaw maglabas kay Mary Grace Piatos. Tarantado ka. Magsalita ka sa magsalita ka sa simbahan mo, baka nandoon si Mary Grace Piatos, harap ka ng hanap. Baka mag-anak mo pa yan. Abnormal, putangin na itong mga to, nag-congressman, mga walang alam. Pag pastor, magpastor na lang. Si Pastor Apollo Kibuloy lang ang pwede magpolitiko na pastor dahil maganda ang layunin niya sa bayang Pilipinas. Wala siyang pakialam sa mga pinaggagawa ninyo, mga hayop kayo, puros kabutihan lang sa Pilipinas ang gusto niya. Kayo hindi, putangin na ninyo, kayo nagpolitiko kayo para yumamang kayo lahat. Mga ulul. Nasaan si Andy Lim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi... Putangin na mo, hindi nga ghost, pumirma, may multo bang pumipirma? Pumirma pa eh. Totoong tao yan. Kaya lang, hindi totoo yung mga pangalan dahil alias. Putangin na mo, kung di ka ba naman nakakaintindi. Tanga ka ba? Ano yan eh, alias yung mga yan dahil nga mga informant yan eh. Sinong informant ang ibibigay nila yung totoo nilang pangalan? Bobo. Ulul. Yung mga babae mo nga eh. Yung mga kinakangkang mo nga ng mga prostitute eh. Alam mo ba yung mga totoong pangalan nun? Ang mga pangalan nun, Jamaica, Erica, Jojo Hugo, di ba? Ina tong pastor na to, dapat minumura-mura talaga ito eh. Bobo. Ina mo, nagsalita ka pa dyan. Sasayang ka ng pera ng taong bayan. Puta, pinapasahod ka. Puro kabobohan ginagawa mo dyan, Abante. Tangin na, magsama kayo ng anak mo. Pangit na, tanga pa, katulad mo. Mag-selfie ka na lang, nakalabas yung dila. Nakaganon.
Tangina ka, tsaka mag-selfie ka na kunyari, tulog ka. Yun lang ang nagawa mo sa buhay mo. Abnormal. Mga multo yan, ilabas nila rito. Para Tangina mo, multo nga, ba't ilalabas? Sinong gago kaya maglabas ng multo? Kayo lang naman may ghost project. Multo nga eh. Multo yan, ilabas nyo yan. Putangin na multo, ikaw may sabi multo eh. Pag multo, wala namang katawan yun. Espiritu lang yun, liwaliwanag dyan, di mo makikita. Patay mo yung ilaw, baka lumabas yung espiritu ni Mary Grace Piatos dyan. Tanga. Tangina, tanda-tanda mo nan, tanga-tanga mo pa. malaman natin. Oh, I think it would be the Vice President should come. Because Buti pa si Robista 25. Pakidagdagan ng mga mura. Naku, kung ganyan lang ganyan, mumurahin natin yan mula Lunes hanggang Biyernes. Walang day off. Lane 83 dyan sa, sa Dubai. Mabuhay ka. she continues to make a mockery. Tangina mo, magnanakaw kay lahat sa Congress eh. So she's gonna mockery. She's gonna mock Congress dahil puros kayong mga kawatan dyan. MOOE nyo eh. Hindi nyo nga nililiquidate, mga hayop kayo, ikaw, kupal. Yung MOOE mo, nililiquidate mo, di ba certification lang, pukin ang ina mo. Makasalita, she's continuously making a mockery. Tangina, people are actually mocking the whole Congress because of all of you stupid people there. Kayong mga nakakadiri ng mga tao na mga nasa Congress, pati yung mga mukha nyo nakakadiri, si Luis Toro nakakadiri, puro laway. Tangina si Dilima na tumuchupa ng mga saging ng may saging. Lahat kayo dyan nakakadiri kayo. So sinong magre-respeto sa isang bahay na puros mga impacto yung nakatira? Puros kayo mga engkanto, masasamang espiritu, mga maligno kayo lahat dyan sa mga congressman. Ha? Hype kayo, majority sa inyo puros mga kriminal, mga satanas. Oh, so people are actually not just Inday Sara. All of the majority of the Filipinos are mocking Congress because of yung mga kababuyan ninyo dyan. Mga ulol. Of Congress. Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Ulol, di nyo mandato magnakaw. Tanginan nyo. Hindi nyo mandato yan. Tumigil kayo. Ang mandato nyo gumawa ng baras. Putsang ina mo, ba't wala bang impeachment? May impeachment naman, anong nirereklamo mo? Gusto nyo lang naman impeachment ah. Oh, ano pa nirereklamo mo? May impeachment naman. Ang ina ninyo, dapat nga magalit ang taong bayan sa inyo. 15 araw na hearing, wala pa kayong napapatunayan. Nagsasayang tayo ng pera eh. Pukin ang ina ninyo eh. Tapos nagagalit ka. Dapat nga kami magalit sa inyo eh. Pinaasa nyo mga Pilipino eh na may ebidensya kayo laban kay Inday. Tapos ngayon, nanghihingi kayo. Nasaan si Mary Grace Piatos? Tanga, kayo maglabas. Kayo maglabas, kayo nagkakusa eh. Sinabi na nga ng COA eh. Sinabi na ng COA, walang problema doon sa Elias. Wala sa memorandum circular nila. Yung iniiyak mo. Utangin na ka. Ano ba talagang problema mo sa buhay? Tigang ka ba? Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery. Yes, lalo na kung puros kayo mga hayop diyan. Can we make a mockery of your Congress? Yes, lalo na kung sa tingin namin mga abnormal kayo pare-pareho. Ang ina ninyo. Ano ba usapan diyan sa impeachment? Ninakaw ba yung pera? Ilang beses na tinanong, ninakaw ba yung pera? May prueba ba ninakaw? Wala po. Final na ba in executory yung inyong notice of disallowance na may restitution na dapat? Wala po. Under appeal pa po. Pwede pa pong ilaban. O yun naman pala eh. Putangin na mo, abante. Anong pinaglalaban mo? Anong iniiyak mo dyan? Kung gusto mo magjakol ka sa camera tapos padala mo sa mga kamag-anak mo. Para may magawa ka sa buhay mo. Buisit na to. Hayop. Of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Ang ina ka, may impeachment na. Lumusot na sa inyo, nasa Senado na, naghihiring na 15 araw na. Kung haharap siya dyan, ano namang gagawin niya? Manunood, dinasayang oras niya. Si Asidri nga natulog lang dyan eh. Bobo ka. Haharap si Inday dyan, ano sasabihin niya? Tatayo ba siya sa witness stand? Hindi naman siya imbitado as resource person, hindi naman siya sinusubpina. Ba't siya pupunta dyan? Kasi makikita, ikaw lang, baka pagjakulan mo pa siya. Tangina ka, bakit ba? Ano bang problema mo? Gusto mo magpunta si Inday Sara? Maganda ba si Inday Sara? Gusto mo magsalsal? Tangina ka, padala kita ang picture ni Inday, tas magsalsal ka hanggang sa tumirik yung mata mo. Simple life, Virginia. Mabuhay ka dyan sa Amerika ha. Parang tadong abante na ito. Bakit ba gusto mo makita si Inday? Pangit ba mga tao sa distrito mo? At hindi ka tinitigasan sa mga nakakasalamuha mo? Gusto mo makakita ka na maganda dyan? Gago pagpunta ni Inday Sara dyan, mukha mo lang makikita, baka mawala ng gana yun, baka masuka pa yun. Baka mamaya mamatay pa yung si Inday sa pangit ng mukha mo, baka may sumpa ka pa. Yabang-yabang ninyo na nagpunta si Inday Sara dyan sa Congress, lahat naman kayo kumakamay. Lahat naman kayo humihingi ng dispensa, pasensya na, trabaho lang. Tangina nyo ulul. Ginamit mo rin ng mga Duterte, kupal ka, kaya nung wala ka na sa Duterte, hindi ka nanalo sa distrito mo eh. Siya taglibog ka na naman. Taglibog ka na naman. Ano siya mag-explain? Nag-explain na nga yung SDO. Ba't siya mag-explain? Hindi naman yung panahon para mag-explain, tanga. Silver Music, mabuhay ka.
Hindi naman na trabaho, hindi naman yung impeachment court. Wala ka talagang alam, kupal ka eh. Hindi naman siya kailangan mag-explain dyan. Gago, ano na yan, hearing na yan eh. Hindi naman yan yung lugar kung saan dapat siya mag-explain. Yan yung lugar kung dapat patunayan nila kung may nagnakaw ba. Kung, yan ang lugar kung saan dapat patunayan nyo kung may ninakaw ba siya o wala. Wala pa kayo napapatunayan after 15 days. Boss, ayusin mo buhay mo. Tangina ka, congressman ka, tagal-tagal mo ng congressman, bobo ka pa rin. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya mismo, nakakaawa po yung mga staff niya. Tangina mo, kung naawa ka, di iuwi mo. Esmeralda Basay, di ba? Naawa ka pala sa staff ni Inday, di iuwi mo. Iuwi mo yung staff ni Inday, gusto mo, asawahin mo. Tangina ka, ang dami mong alam. Naawa ka pala, ba't pinahihirapan nyo? Naawa ka pala, ba't kine-question nyo? Di sana wag nyo nang questionin, naawa ka pala eh. Gago, sabi naawa. Dami nyong alam, di nga kayo naawa sa mga ninanakawan nyo eh. Explain eh. Siya na mismo mag-explain. Tinatawagan ko ngayon. Si Vice Nang ina mo, sino ka? Para tawagan mo si Vice President. Sino ka? Abante, hindi ka nga binoto ng tao sa distrito mo. Ilan libo lang yung ano mo, yung kukumbinsihin mo na magaling ka. Putang ina, hindi mo pa sila nakumbinsi. Tapos pa naman nanawagan ka pa kay Inday Sara, pakyo ka, eto ka oh. Tangina mo. Sino ka? Diyos ka? Ha? Ha, Diyos ka, boss? Tigas ng mukha natin ah. Ah, di ba? Marjorie Pahardo. President, maawa ka naman sa mga staff mo. Ikaw na mismo pumunta dito. Mag-explain ka. Bakit? Sa'yo? Ano yun? Pupunta siya dyan sa impeachment court? Hindi siya iniimbitahan? Wala siya subpoena? Tapos mag-explain siya? Bobo? Bobo lang? Bobo yarn? Hoy, abante. Hindi ganun ang sistema dyan. Kailangan pag pumunta ka sa impeachment court, pinatatawag ka ng impeachment court. Sinubpina ka ng impeachment court at ikaw ay titestigo, magtitestify, hindi magpapaliwanag, bobo. O hindi yan hindi yan Quadcom. Hindi yan Tricom. Hindi yan in aid of legislation. Impeachment, korte na yan. Pwede ba yun? Pupunta na lang ako sa korte tapos magsasalita ako doon kung kailan ko gusto. Kung di ka ba naman wala kang utak. Pag pumunta ka doon, kailangan sinubpina ka. O sabihin mo sa Senado, subpina nyo si Inday Sara. We are summoning Inday Sara Duterte. Hindi yung, I'm calling on BP Sara. Ulul. Tangina mo. Hindi ka nga binoto ng mga constituent mo kung makapag-demand ka. Kala mo naman, importanteng tao ka. Gago, kahit mamatay ka mamaya, walang may pakialam sa'yo, abante. Pusta tayo, pag namatay ka, tumatutuwa mga Pilipino, katulad ni Akop. Noong namatay si Akop di ba? Hindi ka pa sinusundo ni Akop, sumama ka na. Para may magawa ka mabuti sa mundo. O hanggat buhay ka, wala ka magagawa mabuti sa mundo. Kapag huminto ka na sa paghinga at huminto na yung tibok ng puso mo, puta matutuwa ng mga Pilipino na bawasan ng isang demonyo sa bayan. Tigas ng mukha ang putyang inakala mo, boyfriend siya ni Inday. Yung asawa nga niya, hindi siya tinatawagan ng ganyan, ikaw pa. Tanginan to, kapal ng mukha mo. Hindi ka pwedeng magtago kung saan-saan. My goodness. Humarap ka nga doon sa perjury charge kay Ramil Madriaga eh. Humarap ka din doon sa charge ng kapatid mo eh. Tapos hindi ka... Anong problema sa'yo? Hindi naman kanya ka mag-anak. Si Inday man ang nagsampa ng demanda kay Madriaga. Hindi natural. Pupunta siya doon. Kapatid niya, may hearing. Pumunta siya doon. Anong problema mo? Tangina mo, kulang ka sa aruga? Wala ka bang pamilya? Ha, Bante? Wala bang Wala. Simple life, Virginia, mabuhay ka, nanalo yan dahil kay Garcia. Oo. Kapal ng mukha mo, Abante. Pucha, ba't pinakikialaman mo may mga desisyon niya sa buhay? Di naman niya pinakikialaman nung nag-picture ka na nakalabas ang dila mo, nakahubad ka pa. Wala naman siyang paki doon. Kapag yung mga pera ng simbahan mo, binubulsa mo, wala rin naman pakialam si Inday Sara dahil trip mo yan, bahala ka sa buhay mo. Siya pinakikialaman, Abante. Abante, putang ina, baka takihin ka sa puso, galit na galit ka na naman. Hindi pa ready ang impyerno sa'yo. Tangina, ang dami ng pastor doon. Madadagdagan pa na isang pastor na tanga. Harap sa impeachment court. My goodness naman, Vice President, humarap ka na. Maawa ka sa mga staff mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan kung bakit hindi ka kinakailangang ma-impeach. Yan ang Tanginan to, tanga. Abante, wala ba nag-a-advise sa'yo na hindi ganyan ang sistema sa impeachment? Bobo ka? Tanginan ninyo, kaya hanggang ngayon wala pa rin kayong pasabog, kaya nagmamakawa kayo kay Inday. Kasi hanggang ngayon, putsang ina, yung tao, tawan-tawa na sa inyo eh. Pinagtatawanan na kayong mga tao, hanggang ngayon wala pa kayong napapatunayan sa impeachment na mga ulul kayo. Nanawagan ko. Tangina, nanawagan si Gago. Tarantado, nananawagan yung mga kadistrito mo na dapat daw ang nakaupo. Si Uy, hindi ikaw. Si Uy daw dapat ang nakaupo, hindi ikaw, dahil hindi naman ikaw ang binoto nila. Paano yung mukha mo nakikita nila dyan? Tangina ka, hindi ka naman importante sa Pilipinas, ulul. Wala naniniwala sa iyo, Bante. Tanga-tanga talaga itong mga prosecutor na to. Mga inutil talaga itong mga prosecutor na to kahit kailan.